Lahat naman tayo kapatid nakakaranas ng struggle sa buhay. Pero yung iba, nawawala ng pag-asa, bumibigay ng lulumo. Ang naapagtataka, bakit nakakalimutan nyo na may Diyos? Ang Diyos na hindi namimili kung sino ka. Diyos na hindi tinatanong kung saan ka galing. Diyos na hindi nagtitimbang kung gaano kabigat ang kasalanan mo. Pero bakit ayaw nyo makipag-communicate at makipagrelasyon sa Panginoon? Ganun pa man, ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagtanggap at pagdinig sa lahat ng tumatawag sa Kanya. And throughout the Scripture, we find reminders ng katapatan ng Panginoon sa Kanyang mga pangako. Kung meron ka mang struggles ngayon kapatid at lumapit ka sa Panginoon, narito ang mga signs na binibigay sa iyo ng Panginoon to assure you na malalagpasan mo ang mga dinaranas mong struggles. Seven signs that God will deliver you from life's struggles. Number 1, God's promises in Scripture. Ang Biblia ay puno ng assurances. Kapatid, may struggle ka sa buhay mo ngayon? Tumawag ka kay Lord, inihintay ka niya. Kahit sino ka pa, ikaw man sa tingin mo, ikaw ang pinakamakasalanan, ikaw ang pinakamababang tao sa mundo na hindi karapat-dapat. Mali kapatid, sa mata ng Diyos, ikaw ang mas karapat-dapat kapag ikaw ay may pusong sumusuko at isinusuko ang sarili sa Panginoon. Sa Psalms 34, verse 17 to 19, ang sabi, "The righteous cry out, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to those who have a broken heart and saves such as have a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all." Number 2, God's unchanging nature. Ang Diyos ay tapat at di magbabago. Sa lahat ng pangakong nakasulat sa Biblia, yan ay hindi magbabago kapatid. God will always keep His promises. Sa Hebrews 13 verse 8, paalala sa atin, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. His consistent nature assures us that what He has promised, He will fulfill. Number 3, peace in the midst of trials. Pag nakakaranas ka ng kapayapaan sa kabila ng sakit, dusa at hirap na meron ka ngayon, sign yan kapatid na si God ay may ongoing work within you. Philippians 4 verse 6 to 7 ang turo sa atin, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus." Number 4, presence of God's Spirit. Ang banal na Espiritu Santo ang number 1 na kakampi natin. Hindi ang kahit sino pa mang close na tao sa ating buhay. Kaya napakasarap na taglay mo ang Holy Spirit. Sikaping pagtagumpayan na ikaw ay paglagakan ng Espiritu ng Panginoon. The Holy Spirit provides comfort and assurance of God's deliverance. Sa Romans 8 verse 26 nakasulat, "Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercessions for us with groanings which cannot be uttered." Number 5, His strength in our weakness. Sa ating pinakamababa at pinakamahinang sitwasyon kapatid, yan ang time na malakas tayo. Sapagkat taglay natin ang presence ni Lord, God's strength is often made perfect in our weakness. Sa 2 Corinthians 12 verse 9 assures us, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness." Through our struggles, His power is revealed. Number 6, testimonies and deliverance. Kapag ikaw ay nagtetestimonya kung paano ka sinagip ni Lord, you will see that He will do it again. Reflect on your own life and testimonies of others who have experienced God's deliverance. Dito sa Rantoyo, puno tayo ng testimonya na maglalapit sa atin sa presence ni Lord. I-share nyo po sana sa inyong mga kaibigan to follow ang page na ito sapagkat ito naman po ang hangad natin, ang ipakilala at palaganapin ang kanyang kabutihan. This encourages faith and hope
Sa Psalms 66 verse 16 encourages, "Come and hear, all you who fear God, and I will declare what He has done for my soul." Number 7, hope for the future. Sumuko, ipaubaya, magtiwala. Hindi tayo dapat mag-alinlangan sa Diyos na sa atin ay lumikha. Siya ay sovereign, siya ay makapangyarihan. Trust in His promises of hope and future restoration. Sa Jeremiah 29:11, kino-comfort tayo. "For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Sa pagkakataon at panahong may struggle ka, kapatid, yakapin mo si Lord. Yakapin mo ang kanyang katotohanan. Yakapin mo ang kanyang aral. God's love and promises endures forever. Ang pangako niya ay kasama mo siya in every trial at iahon ka niya, and He will deliver you according to His perfect will and timing. Tara kapatid, manalangin tayo. Maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoong Diyos, buong kababaang loob kaming lumalapit sa iyo. Mananalangin, tatawag, magmamakaawa. We recognize the need, ang pangangailangan namin ng iyong pagsama, ng iyong presensya sa aming buhay, Panginoon, ng iyong deliverance. Dumadalangin kami ng iyong proteksyon mula sa puwersa ng kadiliman, Lord, at ang iyong kapangyarihan na lampasan ang mga tukso. Tulungan mo kaming maunawaan, maintindihan ang iyong mga aral at kami lumakad ng may pagsunod sa iyo, O aming Diyos. Panginoon, kailangan namin ng iyong guidance at proteksyon sa mga hamon sa aming buhay sa araw-araw. Tinataas namin sa iyo ang lahat, ang aming pagsuko sa iyo. Para sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang lahat ng pagdakila at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen.